Haharap na mamaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga 2:00 po ng hapon doon sa The Netherlands. Dito naman, mga 8:00, pasado 8:00 ng gabi, oras po sa Pilipinas, sa International Criminal Court. Kaugnay ito ng kanyang kasong crime against humanity dahil po yan sa kanyang war on drugs. Humiling naman ang Konsulado ng Pilipinas sa The Hague para payagan ang pagbisita ng kanyang abogado at miyembro ng pamilya ni Duterte. Weng de la Fuente sa balita. Ngayong Biyernes, pasado 9:00 ng gabi, oras sa Pilipinas, haharap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kaugnay ng kasong crime against humanity na isinampa laban sa kanya ng mga biktima ng war on drugs ng kanyang administrasyon. Sa inilabas sa statement ng ICC, ikinukonsidera nitong nararapat na maisagawa ngayong araw ang first appearance ni Ginoong Duterte sa harap ng mga hukom ng chamber. Sa panayam ng Net25 News, inilarawan ni Attorney Angela Aguinaldo, isang abogado sa International at Foreign Criminal Law na nagpractice sa Germany, kung ano ang magiging senaryo at aasahan sa pagharap ni FPRRD sa ICC judges. National Criminal Court. Siya ay iharap nga sa mga hurado para na rin i-verify kung siya ba talaga ang akusado. Para na rin siya ay ma-inform o ipaalam sa kanya kung ano ba ang mga inahabla laban sa kanya. Ano ang sinasakdal laban sa kanya sa harap ng International Criminal Court. Para na rin siya mabigyan ng abiso, kaya siya ay ipaalam sa kanya ano ba ang ang iba't ibang karapatan niya sa ilalim ng Rome Statute at sa rules and regulations ng International Criminal Court. Kasama na rito yung tinatawag na mga pwede niyang interim measures, kumbaga, na pwede niyang kunin tulad ng kanyang interim release at kung ano-ano pang mga remedy na pwedeng ibigay ng International Criminal Court. Ibinahagi rin ni Attorney Aguinaldo ang mga legal remedies na maaaring ikonsidera ng mga abogado at kampo ng dating Pangulo sa hukuman. Kabilang na dito ang interim release batay sa mga ilalatag na dahilan ng depensa, ang pagkwestiyon sa prinsipyo ng complementarity at pagbuhay sa pagkwestiyon sa jurisdiksyon ng ICC sa kaso sa harap ng pagkalas ng Pilipinas sa Rome Statute. Sinabi ni Attorney Aguinaldo na may ilang hukom ng ICC ang may dissenting opinion sa limitasyon sa mga kasong sakop ng paglilitis ng chamber. Sa kanilang palagat, sa kanilang opinyon na mababasa sa dissenting opinion ng dalawang huradong ito, sinabi nila na kailangan nating ipaghiwalay kasi yung tinatawag na existence of jurisdiction o kaya yung exercise of jurisdiction. Oo, pag nag-withdraw ang Pilipinas, mananatiling may kapangyarihan di umano ang International Criminal Court para dinigin ang mga habla laban kay dating Presidente Duterte. Pero kailangan pa rin tingnan kung kailan ito magagamit. Kung kailan ba pwedeng i-enforce o gamitin ang kapangyarihan na ito. So, sa kanilang palagay, dahil ang dissenting opinion na to, sa kanilang palagay ng itong dalawang huradong ito, na sa pag-withdraw ng Pilipinas mula sa International Criminal Court, na naaapektuhan ang pag-enforce ng jurisdiction. Ito ang termino na ginagamit natin sa batas at sa international law. So, hindi lang siya simpleng question o issue ng jurisdiction. Pero gaano kalimit, gaano to kalakas na nandun pa ba siya na pwedeng i-enforce ng International Criminal Court laban sa Pilipinas at kay dating Presidente Duterte. Depende anya sa mga ihaharap na ebidensya ng prosecution sa initial appearance at pagpapatuloy ng paglilitis, maaaring pasyahan ng ICC na i-dismiss ang kaso laban sa dating Pangulo. Sa kanya namang pagharap sa chamber, itinalaga ni FPRRD si dating Executive Secretary Salvador Medialdea upang tumayo bilang isa sa kanyang legal counsel sa hukuman.
Kapalob ito sa handwritten power of attorney na ipinarating ng dating Pangulo sa chamber na agad namang inaksyonan ng ICC Registrar. Sa isang post ng Embahada ng Bansa sa The Netherlands sa kanilang social media account, sinabi nitong nakatanggap sila ng tawag mula sa ICC para sa hiling ng dating Pangulo na makausap ang mga taga-konsulado. Ipinarating umano ni Pangulong Duterte na maayos ang kaniyang kalagayan matapos sumailalim sa medical check-up at natanggap ang mga pangailangang pangkalusugan. Nag-request din ang konsulado para sa consular visit ng kanyang abogado at miyembro ng pamilya sa dating Pangulo. Sinabi naman ng Malacanang na hangad nila ang patas na paglilitis sa kaso ng dating Pangulo. Base po sa RA 9851, bilang Pilipino, hindi lang dahil bilang dating Pangulo, si dating Pangulong Duterte, kailanganin din po natin ng gobyerno na ma-assure po, masigurado natin na nagkakaroon po ng fair trial. Lalong-lalo na po, Pilipino po ang dating Pangulong Duterte. Weng de la Fuente para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapag.